Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Dito sa mundo, may iba't ibang uri ng pananampalataya. May Kristyanismo, Islam, Judaismo, at iba pa. Kani-kaniyang paniniwala at kani-kaniyang doktrina. Ngunit, alin kaya sa mga ito ang tama? Handa na ba kayong samahan kami upang mag-imbestiga? Inihahandog sa inyo ng punto por punto ang programang Doktrinal Talakayan. Ito ang programa kung saan papasukin natin ang pinakaloob-looban ng isang doktrina o paniniwala kung ito ba ay mali o tama. Doktrinal Talakayan. Tara na't mag-imbestiga. Mga doktrina para sa kaligtasan. Magandang araw mga kapuntos, at sa araw na ito, tatalakayin naman natin yung karugtong naman ng talakayan sa pagitan ng punto por punto at ng Muslim na si ano yun? Karim Asakil. Si Karim Asakil. Dito, nahihirapan nito ngayon si Karim dito. Nahihirapan si Karim. Sa pagkakataong ito, ako naman na nagtanong sa kanya patungkol sa Quran. Saan sa Quran nababasa na itatapon sa impyerno yung mga sumasamba sa mga Diyos-Diyusan kasama ang Diyos-Diyusan na kanilang sinasamba? Isabihin, yung sinasamba ng mga tao na hindi Diyos, para sa katuruan ng Islam, itatapon din sa impyerno. Hindi lang yung sumasamba, no? Pati din yung sinasamba nila. Kasi may katuruan tayong Kristiyano na si Kristo sinasamba natin, sapagkat siya ay, bukod sa tao, ay Diyos siya. Ang mga Muslim naman sa kanilang katuruan, itatapon sa impyerno ang sumasamba sa mga hindi nila kinikilalang Diyos, kasama na yung hindi kinikilalang Diyos na sinasamba. Sabihin, damay si Kristo doon. No? Tinatanong ko siya, saan ba sa Quran yon? Hindi masagot. Hindi niya alam kung saan sa Quran. Aba, Muslim siya, hindi niya alam kung saan sa Quran. No? So, ang alam ko, yung Quran, maliit ng aklat yung Quran eh. Ilang sura lang naman yun. Yung iba nga, na-memorize nga sa pamamagitan ng pagkanta. Na-memorize nila yung yung Quran. Ang Biblia naman, baka balik ta rin tayo. Biblia, kabisado mo Biblia. Sabi ko, hindi. Ang dami mo ng aklat ng Biblia. 73 books, kaya mo anuhin niya? 73 books? Yung sura, ilang chapter lang naman yung yung Quran kumpara sa Biblia. So, eto, hindi niya kabisado yung Quran na nakita naman dito eh. Tinanong ko siya, saan mo nabasa sa Quran yung Saan nga sa Quran yung bro? Yung itatapon sa impyerno yung sumasamba sa mga Diyos-Diyusan at kasama na yung kanilang sinasamba na Diyos-Diyusan itatapon din sa impyerno. Saan yun? Saan? Ayaw, hindi niya alam. O di kaya, alam mo niya, ayaw niya ibigay sagot kasi pag binigyan niya yung sagot doon, tatanungin naman natin, si Kristo po, sinasamba namin, hindi yan Diyos para sa inyo. Sabihin, damay siya. Ayun nila idamay. O yun ang doon. Kasi talagang mali ang kanilang katuruan.
Ay natin pagpatuloy yung naturang talakayan. Ito yung part 3 at huling part ng episode nito sabagat napakataas ito episode na to eh. Sobrang taas, no? Ang haba ng ginugol na oras, pero at the end wala pa ring debating nangyari kasi hindi makapagkasa yung ating bisitang Muslim dahil ang gusto niya didiktahan niya si Brother Wendell sa paksa. Hindi pwede yon. Kailangan kung gusto mo magkipagdebate, hayaan nyo kaming manindigan sa aming opisyal na turo, kontrahin nyo na lang. At the same time, kayo rin, magpresenta kayo ng topic nyo, kokontrahin din naman namin. Ganon yon. Hindi yung didiktahan kami, kailangan ganito, mindset nyo yan eh. Mindset nyo, paano sa amin, mindset nyo yan. Na yung mindset ninyo na siya sinasamba ng propeta. Hindi naman sa lahat ng panahon ipinakilala siya sa mga propeta. Hindi sa lahat ng panahon. Ang propeta na nakakilala kay Kristo, si Moises, si Elias, si Isaias. Sila nakakilala sa kanya. Si Isaias hindi lang siya pinangalanan. Pero si Moises siya si Elias, hindi siya pinangalanan. Pero may ebidensya tayo na itong tatlong ito, kilala si Kristo bilang Diyos. Ang gusto niya, ilahat na lahat ng propeta para idama niya yung mga propeta na iba na hindi naman ipinakilala sa kanila si Kristo. Dapat hayaan kami manindigan sa aming opisyal na turo. Opisyal naming turo, si Kristo ay tunay na Diyos. Nakilala mo siya ng ibang propeta o hindi, siya ay tunay na Diyos. Sabagat ng kanyang pagkatunay na Diyos ay hindi lalabas dahil lang nakilala siya ng propeta. Mali yun. Nakilala man siya o hindi ng ibang propeta, Diyos si Kristo. Kaya dapat ang tema rito, patutunayan na si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Ayaw niya eh. So, tinan ninyo ito ha. Tinanong ko siya sa Biblia, sa kanilang Quran. Tinanong ko siya, saan nga sa Quran mababasa na itatapon si impyerno, sumasamba sa mga Diyos-Diyusan at kasama na ang kanilang sinasambang Diyos-Diyusan, hindi masagot ng Muslim na ito. Ituloy nito ng video at hanggang sa matapos, dahil ito na po yung kahuli-hulihang parte ng kanilang talakayan. Narito. Hindi ko naman kabisado ang Quran, pero may nalalaman ako sa Quran. Kung nakakabasa ka ng Quran without translation? Opo, nakakabasa po ako without translation. Anong gusto mong basahin ko? Saan nga sa Quran mababasa yung sinasabi na na itatapon sa impyerno ang mga Diyos-Diyusan at ang mga sumasamba sa kanila? Sumasamba sa Diyos-Diyusan at ang Diyos-Diyusan mismo na sinasamba itatapon sa impyerno. Saan nga sa Quran mababasa yun? Nakalimutan kasi kung saang sura yun eh. Hindi ano mo kung saan doon. Ikaw bro, ikaw yung Muslim, ikaw yung dapat supposedly mas kabisado mo yung Quran kasi ikaw yung Muslim. So matanong ko bro, saan sa Quran yan? Kasi nakalimutan ko kasi asan sa Quran yun eh. Yung itatapon sa impyerno ang Diyos-Diyusan na sinasamba at ang mga sumasamba sa Diyos-Diyusan. Saan nga sa Quran yun? Ano mo kung saan? Hindi mo basahin alam. Ko lang. Hindi. Ano mo bro basahin kasi ikaw yung dapat mas kabisado yung Quran. Nabasa ko yun dati. Sumasagot lang ako sa'yo. Sabi mo marunong ka ba bumasa ng Quran? Hindi. Kahit walang translation. Ang unang tanong ko, kabisado mo ba yung buong Quran? Kung gusto mong subukan yung karunungan sa pagbasa ng Quran, ilatag mo kung ano ang talata ang gusto mo, basahin ko sa'yo. Bro, ang tanong ko una is, kabisado mo ba yung buong Quran? Sabi mo, hindi mo gaano kabisado. So, dahil Quran yan, supposedly dapat mas alam mo yan. Kasi kung Biblia, contextual, bakit napunta na tayo sa Quran? Hindi mo na ba kayang panindigan ng pagka-Diyos ni Kristo, bro? Kasi bro, kaya ko tinatanong yan, bro, wait lang. Kaya ko tinatanong yan kasi may nakalagay kasi doon, itatapon sa impyerno ang kinikilala na Diyos, hindi naman tunay na Diyos, pero kinikilala na Diyos, itatapon sa impyerno, pati yung sumasamba sa hindi tunay na Diyos. Hindi ba? Nandoon yun. Bro. Mali ka dyan. Ano sinasabi doon? Mali ka dyan.
Si Kristo, kinikilala ninyong Diyos, pero hindi yun itatapon sa impyerno. Kasi hindi inutos ni Kristo, ninumang tao na sambahin siya bilang Diyos. Yun na nga, ang tanong ko, saan sa Quran nabasa yun? Kasi nakalimutan ko lang kung saang sura yun eh. Walang silbi kung hindi mo Bujando. alam. Ito bro, Kung wala palitan ko na lang. Saan naman sa Quran yung ano bro, yung sinasabi na si Maria ay isa sa tatlo? Kundi ako nagkakamali dyan sa Surah Ma'idah, Al-Ma'idah 116. Surah Al-Ma'idah, ano yun? Si Maria, isa sa mga tatlo. Ano yun? Surah? Bakit binabago mo na yung paksa, bro? Hindi. Pero, wala namang paksang nangyari. Bro, wala namang paksang nangyari. Kanina pa tayo, magtatapos tayo, walang nangyayari. Pero Junre, ikaw naman. Kaya pasensya ka na kapatid, marami kami dito. Nanahimik lang ako kasi nirespeto ko naman yung view mo na hindi ka naniniwala sa Biblia, no? At yun na nga, no, minimikos-mikos mo na yung mga talata. Pero ang nakakagulo sa akin, hindi ka naniniwala, pero yun nga sabi ni Britata, ba't ka nagtatanong sa amin galing sa Biblia at ikaw pa ang nagbibigay ng paliwanag? Bakit ganon? Okay, ganito. Sige, bigyan mo muna ako ng matibay na paliwanag mo. Bakit ikaw pa nagpapaliwanag sa amin sa Biblia gayong hindi ka naman naniniwala? Sige, bigyan mo ako ng matibay na paliwanag mo. Yung nakakaano makapaniwala kami sa iyo, ha? Sige. Okay, makinig ka mabuti, bro, ha. Kanina, tinanong ko si Brother Jando. Hindi, wag na yung tanong mo. Hindi, paliwanag ko lang yung tanong ko. Yung tanong ko lang, paliwanag ko kasi mali na agad yung sagot eh. Bigyan mo kami ng matibay mo na paliwanag ngayon kasi kanina ka pa nagsasabi hindi ka naniniwala sa Biblia, gayong ang ginagawa mo, pinapaliwanag mo sa amin ang Biblia. Bakit ganon? Instead, ikaw ang pumasok ka, ikaw nagtanong, kami dapat magpapaliwanag, pero ang ginagawa mo, inaano mo kami, tinatabunan mo kami, ikaw ang gustong lumitaw na marunong sa Bible. Gayong hindi mo naman pinaniniwalaan yung Bible. Bakit ganon? Yan ang sagutin mo, bro. Sige, sagutin mo, bro. Tayo tinuturuan, bro. Kung marunong kang magtanong, bro, dapat marunong kang makinig. Balik kasi ang sagot agad eh. Kaya inano na kita. Balik kasi ang sagot agad. Kasi bro, kung nagsabi ka kagaling na Christology, alam mo ba ang katuruan ng Katoliko about Christology? Pakinggan mo muna ako. Okay? Sige, pakinggan mo na kita. Kung magtanong ka, bigyan mo ako ng daan para sumagot. Kaya nga, sige, bigyan kita ng ano. Sige. Huwag ka na magsalita, bro. Hindi, sabi ko lang, sige, pagsagot na. Dito kausap eh. Pinapasok ninyo ako dito bilang visitor, tapos hindi kayo maayos kausap. Okay. Kaya ako nagpaliwanag kasi unang-una tinanong ko si Brother Jando kung saan nakalagay, kasi sabi niya sila, kanila. No? Tinutukoy niya na ginamit na ang pangramihang third personal pronoun, no, pantukoy sa Diyos. So, tinanong ko siya kung saan ang basihan niya na ang Diyos ay tinukoy na sila, nila, at kanila. Tapos, sabi niya sa 1 John 5:7. Kaya gusto kong ipaliwanag sa kanya yon kasi yung nakalagay doon, kasi kabisado ko ang talatang yon. No? For there are three that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Spirit. And these three are one. Wala nang kadugtong, one lang, period. Sabi niya, Diyos yon, yung one na yon. Three, pero one. Okay. So, yan bang sagot sa tanong ko? Makinig ka muna, bro. Makinig ka muna, hindi bro. pa tapos? Ito ang paliwanag ko ngayon. Oh, sige. Itong one dito sa English, translated one, sa original Greek ay hen. Tatlong uri ang hen, iisa lang ang translation sa wikang English, one. Mia, one pa rin. Mia, he is, one pa rin. Hen, one pa rin sa English. Pero may pagkakaiba ito sa grammatical usage sa sentence. Kapag ang hen ang ginamit, bro, hindi iyan tumutukoy sa persona, Diyos. Neuter yan, kagaya dito sa John 10:30, sa John 17:22. No?
tinukoy na one doon ang mga disipulo ni Jesus. Ako at ang Ama ay one. I and the Father are one. Hen ang ginamit dito. Pero dito sa Mark chapter 12 verse 29, ang ginamit dito ay heis kasi one Lord, may kadugtong, one Lord. Kaya masculine gender ang ginamit dito. Hindi mo pwedeng gamitin ang hen dito kasi one Lord yon. Hindi mo pwedeng gamitin ang Mia kasi feminine ang Mia. Kailangan heis. Okay na. Haba na bro. 10, one lang yan, one hen yan. Hindi, Okay, hindi sige. yan. Sige. Kasi babalik ako sa tanong ko kasi hindi mo pa rin nasagot yung tanong ko. Nagpaka-scholar ka na tuloy ngayon. Sige, meron ka bang may papakitang scholar na yung paliwanag mo tulad sa sinabi ng scholar? Na yung mali yung pagkagamit dun sa hen sa 5-7 kasi hindi yun cardinal numerical 1. Meron ka na, may scholar ba na nagsabing ganyan? Gusto mong ilatag ko sa'yo? O sige, pakita mo para makita natin kasi ikaw lang napapaliwanag eh. Yan, maganda yan. Sige, tanggapin mo yung brother Karim, na sinong Bible scholar sumusuporta sa paliwanag mo. Okay. Yung paliwanag mo lahat kanina, dapat gano'n ang pagkasabi ha, kasi ikaw ang nagpapaliwanag sa amin eh. Okay, pakinggan mo bro, pakinggan mo ha, pakinggan mo. Meron ka ba dyan bro yung interlinear Bible? Yung Greek at saka Meron akong English. strong dito. English. Sige, meron akong English strong at dito. saka- May strong ako dito, susundan kita. Nasa Okay, ano yan, bro. nasa... Ayan. Very good, very good. Yan. Oh. Okay. Okay, tingnan mo dyan bro, yung 1 John 5:7. Anong po dyan, 5-7? Sa ano na to? Sa translation na sa hen. 1 John 5:7. Teka. Tingnan mo muna kung anong nakalagay dyan. Bro, wag nyong kakalimutan yung the Father, the Word, and the Holy Ghost kasi sila yung tutukoy na 3 that are one eh. Kaya nga, Yun Bro Jando, ang inaano ko sa kanya, Bro Jando, yung paliwanag niya dapat ipakita niya. Scholar mismo nagsabi, yung hindi lang siya lang. Oh, yung scholar mismo. Haba na pinaliwanag niya kaganina, siya lang nagpapaliwanag doon na hindi pwede ang Mia, hindi pwede ang is, kinakailangan ang gamitin doon ay kasi yun ay neuter. Yung mga ganong paliwanag, pakita mo, wag mo kaming utusan na ipakita yung ikaw magpakita kasi sabi mo meron ka. Brother John Ray, may pakita mo na ako rito, no? Itong tungkol sa Isaiah 45. Ito, nakalagay dito sa Hebrew niya is Elohim. So, alamin natin kung ano yung Elohim. Ito ba ay plural o singular, no? Isa pa yan, kanina pa yan, Bro Jando, gusto ko sanang sumagot dyan, kaganina, tanong niya kung sinong Diyos dyan. Oh. Kaya gusto ko siyang tanungin kung alam ba niya talaga ang theology ng Katolik. Yan na nga. Kasi kung makapagtanong to parang alam na alam niya ang Katolik eh. Oh. Alam mo ba na mayroong Trinitarian Perichoresis, brother? Alam mo ba yung Trinitarian Perichoresis para turuan mo kami? Tanong ko lang muna sa'yo, sa Isaiah 45:5. Alam mo ba yung Trinitarian Perichoresis? O hindi? Yan lang. Oo o hindi? Karim. Okay, tapos ka na magsalita. Yung nagtanong ko sa Isaiah 45:5. Ang tanong niya, alam mo kasi ba daw yung... lumalabas kasi bro, ikaw ang nagtuturo sa amin. Meron naman kaming sariling teolohiya. No, sa Isaiah. Okay, okay lang ba magsasalita ako, bro? Okay tanong ko muna, alam mo ba sa... Magsasalita ako kasi after nitong tanong na to, alam mo ba na... Sige lang, alam mo ba ang about sa Trinitarian Perichoresis? Alam mo ba ito o hindi? Okay, hindi ko alam yon. Huwag ka magturo, magtanong ka lang. Pakinggan mo muna. Yes. Ang alam ko, ang Old Testament, especially the 5 books of Moses, hindi aklat ng mga Kristiyano. Okay, tandaan mo yan. Hindi yan aklat ng mga Kristiyano, aklat yan ng mga Judaism. Okay? At ano ang paniniwala ng mga Judaism? Na naniwala ba sila sa 3 persons, 1 God? Hindi. Hindi mo na problema yung brother. Hindi mo na problema yon kasi hindi ka rin naman nadiyo. Kami ang katuparan yan. Kami ang katuparan yan. Bakit aklat ba ng mga Kristiyano ang Old Testament? Yes, we are the bayan of God. Saan binanggit ang Christian, salitang Christian sa Old Testament? Ito may babasahin ako about sa hen. Kasi sabi mo kasi ang hen, hindi pwede ang hen sa sabi dito ni Strong. Sabi mo hindi siya numeral 1. Sabi dito, hen, a primary meron ba numeral 1. Hindi numeral 1? Grabe ka naman, napakasinungaling mo naman.
Sinabi ko bang hindi numeral 1? Di ba sabi mo? May record ba kayo nitong ano ninyo? Nitong Ano live yung sabi ninyo? mo May record kanina ba kayo? na hindi pwede yung ano? Ano yung pagkasabi mo pala kaganina? Ay, nabingi ka pala. Hindi, ang gulo nyo kasi kaganina. Ang dami nyo lang nag-aanuhan na kayo kaganina. Wala akong sinabing hindi numerical 1, bro, ang hen. O so One tama na yung yun, sinabi ni numerical Bujando one na na yun. this 3 are Ang 1. 1, bro, ang 1, bro, numerical na yon. 1 yon, 1. 1 na yon. Hindi So, ko sinabi. anong ibig mong sabihin sa numerical 1? 1, numerical 1, 1 or 3? Ang numerical 1, 1 or 3? Pakinggan mo. Ang sabi sige. ko, sa 1 John 5:7, ang translated 1 doon, bro, these 3 are 1, sa wikang Grego ang ginamit hen. Okay? Ganon ang sinabi Yes. ko. Oh, hen. Okay, hen. Okay. Sa pagkakaalam ko, tingnan mo dyan sa interlinear, Bible mo. Hindi nga interlinear, No, bro. yung may strong dyan. Strong to, bro. Ano to, concordance? Oo nga, may strong na diyan, bro. May strong na ito. Dito, sa merong Ang English. neuter dito, bro, his, hindi hen. His ang neuter, hindi hen. Gusto mong i-copy-paste ko sa'yo? Gusto mong i-SS ko sa'yo? Ang Pakita ko sa'yo? sabi dito, libro na to. Ang nakasabi dito, hes, including the neuter. Pero ang hen, primary numeral 1. Ano, bro? Na meron ka bang nakita dito, may nakita dyan yung adjective ANS? Yung 1 dito? Ang adjective dito sa hub. Pakinggan mo. Adjective naman talaga siya. Kasi naglalarawan na siya eh. Ano ibig sabihin ng ANS? ANS, ano? Sige nga. Anong ibig sabihin ng adjective tapos das ANS? Anong ibig sabihin? Sige, tingnan natin sa hub dito. Marunong ka pa kisa sa author nito, bro eh. Author nito ng Biblia, bro. Hindi. Kaya nga tinatanong kita eh, kung meron bang scholar, kasi nagbabase lang tayo sa scholar. Ano ba? Bibis na naman tayo sa scholar eh. Anong scholar nito? Hindi ko sinasabi ako ito. Ang sinasabi ko, Ikaw kasi nagpaliwanag sa amin kaganda, kaya nga tinatanong kita, meron ka bang scholar na nagsabi ng tulad sa iyo ng ganyan? Kasi sabi Okay, dito kasi sinabi mo, kaganina kasi sinabi mo ang hen, neuter. Pero dito, ang hen, his, ang neuter. Oh, ang hen, primary numeral 1. Oh. bro, gusto mong i-SS ko sa'yo? Bro, ano ba yung i-private message ko sa'yo, ha? I-private message ko sa iyo at tawagin kitang sinungaling pag hindi totoo yung sa akin. At pag hindi totoo yung sa akin, sinungaling Pakita ako. mo na nga. Brother, wait lang. kaya kami nagtanong sa iyo kasi nagpapaliwanag ka. Wait lang. Sabi ko nga, ipakita mo kung sinong scholar. Wag ka nang magano pang para ka. Ang style mo bro, alam mo, ang style mo, pananakot ba? Para matakot kami, ipakita mo lang kung meron ka. No need mo lang i-screenshot. Kasi nagtatanong lang ako kung sinong scholar nagsasabi tulad ng sinasabi mo. Yun lang. Okay. Pakinggan mo ha. Ano ka ba? Sige bro. Meron akong Biblia dito bro. Meron akong Biblia dito bro. Hindi bro, sino daw ang Bible scholar bro? Kay hanapin ngayon bro. Sino daw ang Bible scholar ang katugma sa paliwanag mo? Yun ang tanong ko kanina sa iyo eh. Kasi kung maka-explain ka sa amin kasi para ka na ring scholar, yun ang point ang nakalagay dito bro, sa 1, these 3 are 1, adjective, das, bro, ANS. wait lang bro. Ano ibig sabihin ng ANS? Bro, Ibig sabihin ng Karim, ANS, Karim, wait lang. accusative. Karim, wait lang. Huwag ka nga kasing magtanong, ipakita mo yung sinabi ng scholar. Karim, wait lang Huwag mo akong tanongin kung ano yung ANS kasi nga, nagbe-base lang kami sa scholar din. Kaya nga, ikaw nagpapaliwanag sa amin kaganina, ang hamon ko sa'yo, lahat ng pinaliwanag mo, ipakita mo sa amin ngayon. Huwag mong kung tanongin ano yung ANS. Karim, ang hinahanap ni Brother John Ray, sinong Bible scholar ang may papakita mo na tutugma sa paliwanag mo? Yun ang hinahanap ni Brother John Ray. Ang napakasimple ng tanong niya, bro. Hindi mo kailangan si Karim ang kausap ninyo. Alam mo, bro, kasi bro, kung kami kasi tatanungin mo, bro. Ng 10 beses ang tanong na yan, napakasimpleng tanong mo yan. Brother, kasi kung kami ang tatanungin mo, sa sagot ko, ayaw mo kasing makinig sa sagot. Ikaw kasi, nilalabo mo yung talata. Kung kami kasi ang tatanungin mo, since Bible yan, alam namin ano ang context ng Bible. Sa Bible, ang 1 is not always 1 as 1. Sometimes 1 are 3 or 3 are 1. Binasa ni Bujando, ang dalawang mag-asawa naging isa. Ganyan ang Bible. Wait lang muna, Brother John Ray, klaruhin lang muna ako. Yan ang point namin. Kung kami ang ipapaliwanag, sige lang Bujando, kung kami ang ipapaliwanag mo sa 1 John 5:7, automatic yan, 3 are 1. Okay.
Pwede Hindi bang na. magsalita ako? 3R3. Pwede bang magsalita ako? Pwede bang magsalita ako? Karim, wait lang Karim kasi kanina ka pa nagsasalita, hindi ka naman sumasagot sa tanong ni Brother John Ray. Kasi ikaw sumasagot ka, si John Ray naman Scholarly speaking ka eh. Paano ako sasagot kung hindi para siyang puwit ng manok, hindi na siya tumitigil sa pagsasalita? Wait lang Wala muna. ka, hindi ka naman kasi tumatama sa sagot, bro. Sino daw ang scholar? Wait lang muna. Hindi ka tumatama sa sagot. Nagsasalita ka, wala ka ring tinatamaan sa sagot. Wait lang muna. Karim, ganito kasi yung Karim eh. Ikaw para kang nagtuturo, ano? Si Brother Johnny naman parang pinapalitan mo siya na lang tagapakinig. So, ikaw nagtuturo, siya tagapakinig. Siyempre si Brother John Ray, before yan tatanggap na tama yung paliwanag mo, hahanapan kanya ng Bible scholar na tumutugma sa paliwanag mo. Kaya kanya hinihingan ng sinong Bible scholar ang tumutugma sa paliwanag mo. Ibigay mo muna yon bago ka magbigay ng napakataas na kasagutan. Ibigay mo muna kung sinong Bible scholar ang tumutugma sa paliwanag mo. Para naman si Brother John Ray, makita niya na sinasagot mo yung kanyang katanungan. Sige na, Karim. Dapat sinabi rin ng scholar Bro Jando na hindi talaga Trinity ang 157. Oo. Kasi yun ang point niya eh. Pwede bang okay na ba kayo? Ayun na nga, bro. Kayo lang magsalita. Baka hindi ka pa okay dyan. Bro, hinihintay namin yung pagbigay mo ng Bible scholar, Alam bro. mo, bro, hindi maayos ang tao yung ganyan yan. Ganyan, paulit-ulit yung tanong. Tapos sabi ng kinakausap mo, sasagot ako. Pero Sige na, sagutin mo na. Hindi ka tumibigil sa pagsasagot sa pagsasalita Bro, mo. kanina ka pa sumasagot bro. Wala kang tinatamaan sa sagot ko. Sige na. Kaya nga kitang magsalita ka kanina ng 1 minuto eh. Wala ka namang tinamaan na sagot eh. Itong author ng interlinear Bible na ito, Sino yan, English bro? and Greek. Sino yan, Scholar bro? Ito, bro. Sino yan? Hindi pinangalanan dito. Tingnan ninyo lang diyan sa bro, Sige, sinabi ba niya dyan bro? Bro, ang scholar ba na sinasabi mo dyan sa binabasa mong interlinear, sinabi ba niya na ang 1 John 5:7 is not referring to the Trinity? Sinabi o hindi sinabi? Okay, sasagutin kita. Sige. Oh. Okay, sasagutin kita. Tingnan mo diyan sa Revised Standard Version. Alam mo ba? Hindi yan ang tanong, bro. Makinig ka, bro. Makinig ka. Hindi yan ang tanong niya. Yan binabasa mo ngayon, wag sa revise. Ano ba yan? Gusto ko ng debate kasi itong mga Kristiyano. Wait lang. Umiinit ng tenga nila. Ano ko muna to kasi i-mute ko muna kasi hindi sumasagot eh. Yes, sabi niya Bro Jando, alam mo ba itong interlinear? Mayroon siyang binabasa na interlinear daw eh. Yun na nga. Mayroon siyang binabasa. Kaya sabi ko, sige, basahin mo dyan sa interlinear mo na binabasa mo ngayon na sinabi ng scholar na ang 1 John 5:7 is not referring to the Trinity. Kasi yun ang point niya eh. Yun na nga. So, Karim, i-refresh ko lang kasi lagpas na 10:15 na eh. Lagpas na tayo ng 15 minutes eh. Suppose hanggang 10 sana kami pero lumagpas na tayo. So, please lang, para ma-settle na, wag na lang yung maraming daldala, no? Sagutin mo yung tanong ni Brother John Ray. Diyan ba sa ginagamit mong Greek interlinear, sinasabi ba dyan ng Bible scholar na author ng Greek interlinear na ang 1 John 5:7 is not referring to the Trinity? Pakisagot lang po muna yon, Karim, para na tayo. Kasi dito natatapos kung puro dahilan. Sagutin mo na lang po muna yon. Pakisagot. Okay. Ito ang sagot. Marahil hindi ninyo alam ang kasaysayan ng King James Version. Sinabi o hindi sinabi? Dalawa lang, bro. Bro, sagutin mo muna, bro. Huwag ka muna magdahilan, bro. Sagutin muna, sinasabi ba ng Bible scholar dyan sa Greek interlinear mo ng 1 John 5:7 is not referring to Trinity? Hindi nga mali nga yung sagot mo eh. Paano ka pakikinggan mali ang sagot? Gusto mo lang magdiskurso ka eh. Sa author ng RSB, wala yan, itinapon yung Trinity ninyo diyan. Sa 1 John 5:7. Ano daw ang sabi nila? 32 scholar kayo, mga gunggong lang kayo. Ay, wala na, personal na, bro. Pasensya na, personal na, tanggalin ko na to. Na personal na eh. Remove ko na to, na personal na eh. Di na maganda kausap.
Pag hindi mapatunayan. Hindi ka rin pala matibay eh. Akala ko ba ganun ka katibay, magaling ka lang magsalita. Pag hinabol ka sa mga reference mo, hindi ka rin pala ko na lang kasi na-personal na. Hindi na maganda kausap pag na-personal na. Brajando. Yes, Brother Wendell. Tanggalin mo na yan. Lumabas tinanggal ko na, Brother Wendell, kasi... Muslim. Correct. Tinanggal ko na kasi hindi maganda kausap. Nakikinig lang kasi ako ganina, Bro Jando. Pinatunayan talaga niya na siya ay Muslim. Bro Wendell. Nakikinig lang kasi ako kaganina, parang kagaling niyang magsalita. Ang kagaling ba? Parang siya pa nagtuturo sa atin. Kaya, sabi ko na lang, sige, mamaya tatanungin ko to kung sinong scholar yung nagsasabi. So yung mga pinagsasabi niya, kita niyo, walang scholar nagsasabi ng ganyan. Ang sabi niya, hindi siya naniniwala sa Biblia, pero siya napapaliwanag. Anong uri yun? Di ba? Anong gusto niya? Makinig tayo sa kanya buong gabi. Tapos hindi niya pala pinaniniwalaan yung pinapahayag niya sa atin, tapos gusto niya maniwala tayo sa kanya. Hindi pwede yung ganun. Paliwanag sa 1 John 5:7. 1 John 5:7 daw, mali daw yung sinabi ni Bro Jando. Kung mali, sinong scholar nagsabing mali? Yun na nga. At kasi nagpapaliwanag siya, bro. Nagpapaliwanag siya sa Biblia. ang context kasi noon, sa langit may tatlong witness. Yung Ama, persona yun yung Anak, saka yung Holy Spirit, mga persona. Pero these three are one, nagkakaisa. Itong tatlo ay iisa, nagkakaisa. Siya nagpapaliwanag. Hinahanapan siya ng Bible scholar para suportahan ng kanyang paliwanag, ayaw magbigay. Kaya ngayon, medyo naiipit na yata, mukhang nililiko-niliko na lang nila sa issue na kahit sabihin pa niya, Bro Jando, na neuter yung one. Kahit sabihin pa natin neuter, anong ibig sabihin pag sinabing neuter? Hindi na Trinity? Yan na nga. Binasa ko kanina yung Mateo 19:5, wala siya naman tinutol doon na yung mag-asawa, dalawa naman talaga pero iisang laman. Pero wala siya naipaliwanag doon. At saka sa kanilang Quran, Brother John Ray, pag nagsalita yung kanilang kinikilala nilang Allah, we ang ginagamit. We. Wow. Kaya nga, alam ko naman yung ano nila. Alam ko naman yung, kasi nakikinig ako sa mga debate ng Muslim at Kristiyano, naniniwala rin naman sila na yung Diyos nila, we. We. Pati si Maria pa nga pati pa nga si Mother Mary sa kanila na parang Diyos na rin. Okay, tsaka nakaready naman yung ko rito kasi gusto ko sana itanong sa kanya ito, kung totoo bang sinasabi dito na yung Elohim is plural intensive, plural talaga yung Elohim mo. Kasi yun ang pananaw ng... Gilasan mo ko niya ganina, Bro Jando, Mino ba? Christology. Bora pag nakasabot sa Christology. Plural in number. Yun ang doon. Yun ang... Tsaka, yung kanilang libro mismo, basahin nyo kanila sinasabi sa kanilang libro. Ito sinasabi sa kanilang libro na Christian-Muslim dialogue ni Hassan Bagil. Sabi dito, it feels strange to hear the name Allah. Why don't you say God if you speak English? Sabi niya, yes, indeed, the name Allah seems to be strange to non-Muslims. But this name has been used by all prophets since Adam until Muhammad. It is a contraction of the two Arabic words Allah, Al-Ilah, or the God. By dropping the letter I, you will find the word Allah. According to its position in an Arabic sentence, it can have the form Allaha, which is close to the Hebrew name of the Creator, Eloha. But the Jews are using wrongly the plural form Elohim, which denotes more than one God. So, aware yung kanilang mga scholar nila na Elohim talagang hinagamit ng mga Hudyo. At ang Elohim, aware din siya na yun ay plural. Sabi nila, but the Jews are using wrongly the plural form Elohim kasi alam nila na yung Elohim plural. Okay, sabi dito, Bro Jando, ni Junji S&E, kaya daw pala hindi sila naniniwala sa 3 plus 3 R1 kasi sabi niya dito, iba kasi sa Muslim, ang mag-asawa hindi nag-iisa kundi paramihan ng asawa. Tama. Yun. Wala sa kanila kasi yun na pag nagsama sa atin kasi yung dalawa naging isa, sa kanila yung isa naging 4. Ayun, yun ang kanilang doon. So, yun ang kanilang hindi tayo talaga magkakasundo dahil
ang ginagawa ng mga Muslim, yung kanilang mindset, ipinapasok tayo sa kanilang mindset. Malas lang siya, punto por punto na kalaban niya. Hindi niya kaganin maminaw lagi. Hindi niya maipapasok tayong mga nasa punto por punto sa mindset nila. Kaya mga Katoliko nanonood ngayon, pag nagkaroon kayo ng katalakayan na Muslim, unang-una nyo na dapat tandaan, huwag kayong pumasok sa mindset nila. Ang style nila kasi, sinusubo muna nila sa inyo ang kanilang mindset. At kapag napasubo na nila sa inyo ang kanilang mindset, sa kanila kayo tatanungin gamit ang kanilang mindset. At doon na kayo tila mahihirapan kasi napakagat na kayo sa mindset nila. Ang ibig sabihin doon, madali na lang nila kayong dedenggoyin kasi naipasok na nila kayo sa inyong mindset. Buti na lang, punto por punto ang inyong pinanood, ibig sabihin, hindi nila ito malalaglag sa kanilang mindset. Kanina ko pa sinasabi. At saka napakalinaw, Bro Jando, napakalinaw ang hamon ni Bro Wendell sa kanya. Ayaw tanggapin. Simple, payak, at wala nang, ang dami pa niyang pagkakaluskus yung alam mo yung, kung sabaga malinaw na yung tubig, nilalabo. Kasi ang gusto niya kasi, Brother Junre, gamitin ni Brother Wendell ang mindset nila. Na, yung argumento niya dapat patunayan ni Bro Wendell na mali yung argumento niya, parang ganun. Ang gusto niya napakalinaw na yung ni Bro Wendell, patutunayan ko na si Kristo tunay na Diyos at tunay na tao. Ayaw niya kasi gusto niya patunayan mo na si Kristo Diyos ng mga propeta. Redundancy. Yes, Bro Wendell. Ito kasi kahit na matagal naman tayo sa debate, nagiging chairman sa Committee on Debate tayo sa national, kahit na sa Iglesia ni Cristo, meron silang mindset, no? Gusto nilang ipatanggap sa atin, patunayan na si Kristo ay Diyos at maliban sa Kanya, wala nang iba. Yon ang gusto nilang mindset. Diba? Mag-ingat yan. Oo. Patunayan na si Kristo ay Diyos at maliban sa Kanya, wala nang iba. Yon ang gusto nila. Pero kung di tayo susunod sa kanilang mindset, yon, baguhin nila. Sige, patunayan mo na si Kristo ay Diyos, maliban sa Kanya, meron pang iba. Yon naman, gusto nila. Walang pagkakaiba yan sa pumasok ngayon. Kaya nga, ino-offer natin, ito ang opisyal natin. Patunayan na si Kristo'y tunay na Diyos at tunay na tao. Bakit di niya tanggapin? Correct. At patunayan na si Muhammad ay tunay na propeta ng Diyos. Dahil sa katotohanan, Muhammad is the prophet without prophecy. At saka yung lagi lang sinasabi na iniwa raw ni Muhammad yung buwan, hinanapan ko dati si Alimuddin Bantilan, bigyan mo ko ng NASA record ng NASA, na once upon a time nahati yung buwan sa gitna. Wala at hindi lang yan, Brad Jando. Si Muhammad daw, ang milagro ni Muhammad, nakakross siya sa desert. Sakay siya sa donkey. At the only witness is the donkey. Ayun, isa rin yun. Actually, doon sa banggaan ni, yun? Muhammad Rodriguez yata yun, at saka ni John Rico, kung saan is inanapan siya, maliban sa Quran, meron ka bang batayan na si Jesus ay hindi nga pinako sa cross? Kasi kaya tindigan ni John Rico na without using the Bible, even history, that Jesus was crucified, no? Pero yung kanyang kaltunggali, si Muhammad Rodriguez, ayaw talaga, Quran lang talaga ang kanilang ginagamit. So talagang hindi magkakasunod, hindi talaga tatanggapin ng Christian yung kanilang Quran. At natuklasan ko rin na hindi niya kabisado yung kanilang Quran kasi hindi niya maano kung saan yung sura na hinahanap ko. Okay, pero ganun pa man, at least naging malinaw sa lahat na ang talakayan ngayon ay walang nangyari na preliminary discussion sa... Akala ko kasi papasok siya, magtatanong lang. Nakikipagdebate na pala. Sumagot ka lagi, dinibate ka na agad. Ayun na nga. Kasi
papapasukin niya ako sa mindset niya, hindi naman niya ako kayang ipasok sa mindset niya. Ang laki-laki ko, tapos ipapasok niya ako sa ano nila, ilalagay niya ako sa palad niya, hindi pwede mangyari yung ganun. So, yun po, at least, kaya nga tayo hindi tumatanggap, di ba, diniklara na huwag magipagdebate sa kanila dahil namimersonal kapag yun na nga, naipit na. Pag naipit na, tawagin ka ng mga, Kung naalala ninyo yung ating bisita si Christian Prince, kung ano yung pinakita nilang ugali, hindi na maganda. No, mukha yata hindi nila kaya si Christian Prince, kaya nagpakita ng ganong ugali, hindi na maganda. So, dito, dahil alas 10:27 na, pasalamat na lang tayo. Ating unahin si Brother John Ray. Ikaw muna, Brother John. Sige, Brother John. Divine. Lagi. So, Brother John Ray, go ahead. Okay, yan okay no, so yan mga kapuntos at mga kaabag no, kahit na hindi naging maganda yung pagpasok ng kapatid natin no, na tinanggap naman ng maayos para pag-usapan sana kung ano yung gusto niyang italakay. Ang gusto lang naman niya pala yung argumento niya ang dapat nating gibain. Ay hindi naman po pwede yung ganun. No, dapat nasa nasa neutral. No? Kung ano yung mapag-usapan, doon dapat hindi yung ipipilit na yung sa kanya, tapos ipapalabas pa niya na mali yung aral natin, no? Mali yung Biblia, pero siya nagpapaliwanag sa Biblia. Anong tawag diyan? Hipokrito. Kahipokrituhan yan. No? Ipapaliwanag mo ang isang bagay na hindi mo naman pinapaniniwalaan. Anong tawag diyan? Di ba? Kahipokrituhan, kaya nga tinanong na lang natin siya kung may scholar bang nagsasabi tulad ng sinasabi mo para maniwala na lang kami sa iyo? Wala rin. No? So, pero gayon pa man, siyempre, nagpapasalamat pa rin tayo sa Diyos, no, na minsan talaga dumarating yung bagyo. Pero, ayan, ang Diyos palagi nandyan para yung pahupain yung tensyon at naman namumuong hindi pagkakaunawaan. No? At natapos pa rin natin na hindi pa rin niya nasira ang ating aral. Kahit na ano nang ginawa niya para ipakita dito na mali daw yung Biblia, ang resulta, lumabas, sila ang kahipokrituhan ang nagpapakita. No? Ng kahipokrituhan. Kasi nga, sabi ko na, hindi nila paniniwalaan pero pinapaliwanag nila kahipokrituhan po yun, no? Pero gayon pa man, no, aside sa pagpapasalamat natin sa Diyos, maraming salamat din sa inyo lahat, mga kapuntos at mga kaabag na hanggang ngayon, kahit na naiinis rin kayo, alam namin, because we are one, no? Kung ano yung nararamdaman ng isa, yun ang nararamdaman ng lahat because we are all Catholics. Sabi nga sa 12:36, no? Kung nasaktan ng isa, buong katawan nasasaktan. Kaya ako nasaktan talaga ako kasi parang in-underestimate niya yung punto por punto ng una niyang mga banat kaganina, hindi lang ako nagsalita, no? With due respect sa aking mga kasama kasi sila yung una nakipag-usap. Pero nasaktan talaga ako sa mga pinagsasabi niya. Kala mo sinong magaling, no? Pero kayo din dyan, kahit na nasaktan kayo, patuloy pa rin kayong nanood, no? Hindi niyo kami binitawan. Kaya maraming salamat, no? At salamat din sa mga panalangin. Merry Christmas to all and advance Happy New Year. Okay, Brother John Ray, ako naman, di naman ako nasaktan. Nakita ko lang isang taong nagmamarunong. Kaya ako nasaktan po dyan kasi tinuturuan tayo nagmamarunong lang naman siya. Nagmamarunong, nakita tuloy, no? Mas kinakabisado pa nila yung Biblia kasi sa Quran eh. No? Hindi naman pwede yung ganun, ano? At saka tanggapin na lang po natin na talagang magkaiba ang paninindigan ng Kristyanismo at ng Islam. Iba ang pananaw ng Islam, iba ang pananaw ng Kristiyano. Kaya ayaw rin naman ng Muslim na tayo gumamit ng kanilang Quran kasi nalala ko dati Muslim pa si Dave Diaz noon nang gamitin ko yung Quran, ang gusto niya basahin ko yung Arabic. Hindi naman pwede yun. Bakit? Ikaw nagbasa ng Biblia, hindi ka naman mabasa ng Hebrew at saka ng Grego eh. Ginagamit mo naman English, Bisaya, Tagalog, no? So, wala talagang basta sila talaga makapasok, di talaga maganda naging resulta.
Ano, naiintindihan ninyo kung bakit hindi na kami dapat tumanggap pero pinagbigyan siya ngayon, tinanggap namin siya ng tama, sa paraang tama, pero ganun pa man nag-angas pa rin siya. Pero at the end of the journey, walang natindigan. Okay, Brother Tata naman. Brother Tata, ikaw naman nagpasalamat, bro. Yes, of course. Maraming salamat of course, ating may kapal sa Panginoong Diyos. Yang kaniyang lahat. Wala tayong magawa nga siya. And then, salamat sa nakapasok na hindi ako nasaktan. Na masaya po ako. Sa katurang dahil kahit pa anong sabihin na sa Biblia, inaamin na niyang hindi siya manilaw sa Biblia, wala. Kahit pang ano pang Hello. Go ahead, Bata. Continue. balik Islam, nagtaka po kasi kanyo, bakit kayo naging balik Islam, hindi kayo magbasa ng Quran? Ang palagi niyong binasa ang Biblia. Diba? Mayroon pa Surah 45:28 na ang lahat ng, yung nabasa natin sa Filipos 2, yes, yun ang mabasa sa Quran nila. Surah 45:28. Hindi niya alam na mabasa pa rin yun sa Quran nila. Yung Filipos 2:10. So, ang advice ko sa inyo, as entrada pa lang, sabi ko, hindi ito marunong mag-debate. Ang isas natin na batayan na ang isang tao marunong mag-debate, pag gawa lang ng paksa, marunong siya magawa ng paksa. Yung paksa niya, a violation sa argumentation and debate. Affirmative, pero ang paksa niya negative. So, marunong siya ng debate, sa paksa lang, alam na natin na hindi siya marunong sa debate. Pero yun, ang mga kapatid natin Islam, masaya po kami nakapasok po kayo. So, kahit pa anong explanation niya, siya na nagsabi na hindi siya maniniwala sa Biblia. Pero, maraming salamat sa Pilipos, binasa Brother Jando, tama ba yung Jesus, Christ was truly God? Sabi niya, tama. Siya nagsagot niya, tama. Di ba? Hindi naman yun, siya na nagsagot. So, wala nang explanation. Nagsagot na siyang tama. Explain pa kayo din palusot. Wala nang palusot. So, yun lang ang aking advice sa lahat ng Islam. Dapat kayo balik Islam mo, ang basahin ninyo yung Quran ninyo. Para hindi kayo madinggoy sa sarili ninyong Quran. Di ba? Useless lang gamit kayo ng Biblia niya. Kayo mismo, hindi manulo sa Biblia. So, walang kwenta yun. So, yun lang. Maraming salamat sa lahat. And then, sorry po sa baka mayroong nakabyo sa ating live sa pagsisiwalat ng katotohanan, tataro sa pagsisiwalat sa katotohanan, hindi natin na bigyan pansin na ma-acknowledge sila, ma-response. So sa lahat na lang, maraming salamat sa wang sawa na pagsubaybay sa ating live sa tataro sa pagsisiwalat sa katotohanan, lalo na sa lahat ng mga channels namin sa punto por punto. At ipagdasal yung punto por punto na patuloy at masaya po tayo na may papasok ng mga dili ingonato, dili katoliko ba. So yung mga ibang sulputan. So, ginating tandaan, ang pikon ay laging talo. Ang sinong napikon ngayon? Sinong namimersonal? Yun lang. Maraming salamat. Merry Christmas at advance Happy New Year. God bless us all. Good night po sa lahat. Yan. Namersonal na lang siya kasi yung kanyang plano hindi umubra. Kaya yun. Punto por punto to, lolokohin nyo. Naku, mabibigo kayo rito. Okay, ito namang ibigay kay Brother Wendell Talibong sa kanyang pasasalamat. Brother Wendell. Okay, maraming salamat sa lahat na sumusubaybay. Kung matandaan ninyo, yung sabi niya, walang mabasang Biblia sa loob ng Biblia. Pero, sabi niya, alam ko naman, na sa debate ninyo ni Barcelon. Ibig sabihin, alam niya na si Barcelon nabutata mismo sa naturang argumento na walang mabasa sa Biblia sa loob ng Biblia. Maraming salamat. Yun ang reason kaya si Barcelon ayaw nang makipag-shake hands. At saka, Brother Wendell, yung SDA pala nangungumusta, kailan mo daw pabibigyan si Richard Thompson?
Okay, Brother Jando, ipaabot mo sa kanila kahit nga yung pumasok sa atin, ito ang offer ko. Dahil sila ay nasa Luzon, ako nasa Mindanao. Gawin nating harapan na debate at neutral ground ay ang Visayas diyan sa Tagbilaran. Sige. So, ayun, Brother Jando, ipaabot niyo sa kanila kahit sa mga Muslim, no? Sila ay nasa Luzon, ako nasa Mindanao. Gawin nating harapan, neutral ground ay ang Tagbilaran. Sige, gawin natin neutral ground Tagbilaran. Sige, papaabot ko ito kay Richard Thompson itong sinabi mong ito para magkaroon ng neutral ground. Tama. Okay, so dito naman tayo ngayon sa kay Brother Angel Santos ng Japan. Ikaw naman, bro. Yes, salamat sa Diyos at yan, no? Na bandang huli, yun na bumigay ang pagka-Muslim. Medyo mahinahon pa siya kanina. Kala ko ba? Kakaibang Muslim to, no? Mahinahon to, professional, mabait, Maya, eto na. Puro at home na. Bandang huli. Actually, may nag-comment. Binasa ko lang yung kanina sa comment section. Sabi niya, ba't yung pinapasok pa yung Muslim ng Muslim, di ba bawal? Tapos maya sabi niya, mamaya, tapos sabi niya nung nag-comment, mamaya yan, magsasalita yan ng bad words. Ayun, nasalita nga ng bad words. Mamaya yan, tingnan nyo, yung salita yan masama na, pero mabait. Tama talaga, no? Mga kapatid, doon pala makikita natin, no? Makikita mo yung pagkatao niya, lalo na kung nasa tamang iglesia siya o tamang relihiyon. Yung pagkatao lang, yun ang sinasabi ni Pope Francis lagi sa atin, no? Dapat show your faith through your works, no? Kung ano man yung works mo and your deeds and your words. So doon pa lang sa mga salita, mga pandaraya, makikita mo na ang totoong no. So nakakalungkot lang ako naman, hindi kundi hindi nainis, kundi natatawa. Natatawa dahil ang nakakatawa doon is magtatanong siya tungkol sa Biblia at kokontra siya, gagamit din siya ng Biblia. Ay, kasi ganito sa Biblia, pero pag tinanong mo, naniniwala ka sa Biblia, sasabihin naman hindi. Pero lahat ng mga hipokritikuhan nga Bro Angel lahat na explanation niya galing sa Biblia din. Pero hindi siya naniniwala sa Biblia. Bakit at alam pa niya Bro Angel. Alam pa niya ang talata. At bakit mo gagamitin? Sabi ko nga, wala nang debate kasi bakit mo gagamitin ang Biblia sa argumento mo kung ikaw mismo hindi ka naniniwala sa libro ng Biblia? Diba? So ano pa ang debate? Lahat ng nakasulat pala hindi naman totoo bakit mo gagamitin ngayon yan sa amin? Diba? So dapat ang gawin niya Bro Angel, pag nagpapahayag siya about sa Bible, dapat always negative. Always negative. Pinapatunayan pa niya At saka sabi niya yung prophecy, patunayan daw si Jesus ay Diyos ng mga prophets. At sabay punta siya sa Old Testament, hindi niya iniisip, nababasa niya New Testament. May New Testament tayo. So, hindi, ang sasabihin niya, yung mindset niya na ang mga propeta ba noon, ganito, ganon, may sinabi silang Diyos ni si Jesus, yun ang gagawin niya. Pero hindi niya gagamitin ng New Testament. Pero minsan naman, gagamitin niya New Testament. Yan, dyan natin makikita mga kapatid, no? So, ako awa at the same time, sana pagdasal natin mga kapatid natin na sana maliwanagan din sila, no? At makabalik sa talagang tunay na iglesia na tinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Isa pa, si Jesus natin, tandaan po natin, si Jesus po natin walang asawa, no? Pero si Prophet Muhammad ang daming asawa. Tapos may bata pa, 6 years old, ang umpisa yata ang asawa niya. So ang Biblia nagtuturo ng love your enemy, no? So sa alam naman natin, mayroon silang sura sa Muslim, ang Muslim turo nila kill your enemy, kill Allah's enemy, no? Tapos magtuturo sila na isa lang asawa sa atin, pero sa kanila, tingnan mo, no? Pwedeng maraming asawa. Pero bawal kumain ng karne,
Pero hindi bawal pumatay. Diyos ko, wag naman sana, no? Although may moderate naman, hindi naman lahat. Yung mga rebel, dalawang klase daw yan, moderate Muslim, rebel Muslim. Pero ginagamit nila pareho lang din, no? Yung mga Quran, yung mga ano nila. So please, let's pray for them. And sana ma-share nyo po ito at paalala po sa atin ang ating ebanghelyo ngayon, no? Na, ang sa ebanghelyo na yun nga, no, manatili hanggang wakas, ayun siya lang ang maliligtas. Sila po, naway marami tayong natutunan ngayong gabi ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando, and Merry Christmas to all. Okay, thank you sa iyo, Brother Angel ng Japan. And then, siguro, last na talaga siguro yun kasi tinry natin pagbigyan ngayon ng ang Muslim na katalakayan pero talagang hindi mapigilan na huwag mamersonal Kaya siguro last na talaga yun, hindi na ako tatanggap rito. Kasi pinagbigyan ko lang naman yun baka sakali. Ako naman nagbaka sakali. Ako naman nagbaka sakali na baka iba to sa mga una nating nakaharap. Yun naman sa akin. Di okay lang man, Bro Jando. Basta yung tanong lang, wag yung magtanong siya tapos alam mo yung magtatanong tapos ribatin ka. Debatin na yun. At saka hindi niya tayo pwedeng turuan ng Biblia kasi sila mismo hindi naniniwala sa Biblia. Tama nga naman. Correct. Nemo that could non habit, you cannot give if you do not have. What you don't have. Paano ka magtuturo sa amin ikaw mismo hindi nakakaunawa? Ultimo nga yung sinasabi sa Biblia na pag nagkasala sa iyo, yung pag sinampal ka sa kanan, pasampal mo yung kaliwa. Yung nga nila maintindihan yun, tapos tuturuan pa tayo. Hindi ba? Jando, hindi naman siya nakascore. Hindi naman nila naintindihan yun, tapos tuturuan pa tayo. Hindi talaga siya naka-score, Bruta, kasi wala talaga sa out of nowhere din yung mga paliwanag niya. At saka ang dapat niyang gawin, magtanong lang siya. At hayaan tayong sumagot. Para bang sila, pag tayo nagtanong sa Surah 4, ayat 157, natanong ko lang sa kanila ano nangyari na sinabi ng mga Hudyo, pinatay namin ng Misaya. Di naman nila tanggap na Misaya si Jesus. Yun lang. Di ba nung nakaraan, Bro Jando, may pumasok na Muslim, nagtanong lang about sa birthday ni Jesus. Di naman siya di ba? Hindi naman siya salamat pa nga hindi naman siya kung... Ang inintay lang natin, Brother Jando, kung hindi siya sumang-ayon sa Filipos 2:10, yung Christ was truly God, di ba? Those size, and then hanggang 10, na ang lahat ng bansa at mga langit ay luluhod sa kanya ni Jesus. Nagsangayon na siya kaya hindi siya sangayon, dagan tayo sa Quran nila. Yun pa rin ang mabasa sa Surah 45:28. Sabi niya, Bro Tata, naniniwala ako, pero tanungin mo, naniniwala ka sa Biblia? Hindi. Ayun na. Useless na magtanong siya. Kontra. Hindi maniniwala. Diba? Yun na nga. Wala nang debate. So, dapat sana, binigyan niya ng pagkakataon na magpaliwanag at saka tungkol naman sa talakayan, hindi siya magdidikta ng ng mindset. Sinabi ko na nga. Tapos yung paliwanag demanding pa niya, Bro Jando. Grabe, sobra demanding. Tapos yung paliwanag ko, binaluktot pa niya. Harapan pa talaga binaluktot yung paliwanag ko. Harapan talaga, Kaya nga ako nagreklamo Ba't mo ko gagamitin alam ko yung paliwanag ko. Ikaw pang tuturuan ako pa babuluktot yung paliwanag ko dito ba yun. Brother Jando, ang dapat gawin, pag yan ang kaharap, pag sagot tayo, dala birada. Huwag mong explain na parang, hindi, kahit pang anong explain yun, hindi yun manilawala. At saka pasensya. Dala birada. At saka pasensya na po doon sa mga nag-raise na hindi napagbigyan kasi nag-focus po kami doon sa isa. Pero balik po tayo bukas for another night of Worldwide Catholic Bible Study. Abangan po ninyo. Ano yung schedule ko? December 28. Ang tatalakayin ko sa December 28 ipapakita ko po na yung paliwanag ni Fernando Camacho sa mga verses na ginamit niya tungkol sa ang Catholic, ang RCC daw ay sulpot. Papakita ko sa inyo, lahat yun puro out of context. At part 1 lang po yun. At siguro, magre-request siguro kay Kaburnok
na sundan ko lang part 2 kinabukasan. So, yung schedule sa kinabukasan, ipalipat ko na lang yun sa another schedule. Ako yun 29. Sige, Bro Jando. Sundan ko ng part 2 kasi mahaba sige, yung topic. So, ano na lang ako? Napatunayan daw ni Camacho na sulpot ang RCC. Papakita ko sa inyo, yung mga talatang ginamit niya, puro out of context. Okay, so hanggang dito na lamang po tayo. Maraming salamat po. Kita-kits po ulit bukas dito sa Worldwide Catholic Bible Study. Bye-bye.